Nakatayo ang lumang mansyon na Victorian sa isang burol na tinatanaw ang Bacolod City. Isa itong malaking lumang bahay noon, ngunit ngayon ay sira-sira na at natatakpan ng mga baging. Madilim ang mga bintana nito, parang mga matang walang laman. Ito yung klase ng lugar na nagpapatindig ng iyong balahibo. Ito ang bahay na minana ni Elias mula sa kanyang tiyahin. Narinig niya ang mga kwento, binalewala ang mga ito, siyempre. Malapit na niyang malaman ang katotohanan. Pumasok si Elias sa loob, makapalang alikabok at amoy ng nabubulok. May mga sapot ng gagamba sa bawat sulok, at ang tanging naririnig ay ang langit-ngit ng mga sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Naglibot siya sa mga kwarto, bawat isa ay tila mas malamig kaysa sa huli. Sumasayaw ang mga anino sa mga sulok, niloloko ang kanyang mga mata. May kakaibang enerhiya ang bahay, isang bigat na pumipigil sa kanya. Huminto siya sa harap ng isang larawan ng isang dalaga, tila sinusundan siya ang mga mata nito. Maganda siya, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata na nagpalamig sa kanya. May kakaibang pakiramdam siya na nakita na niya ito dati. Habang lumalalim ang takip silim, tila nabuhay ang bahay. Lumalim ang mga anino at ang katahimikan ay nabasag ng mahinang bulong ng hangin sa mga puno sa labas. Nagsimulang hindi mapakali si Elias. Nang unang gabi, narinig ni Elias ang mga bulong. Mahina ang mga ito, parang kaluskos ng mga damit na seda na nagmumula sa walang laman na pasilyo sa labas ng kanyang kwarto. Iwinaksi niya ang mga ito bilang kanyang imahinasyon, ang bahay na nanloloko sa kanya. Sinubukan niyang matulog, ngunit nagpatuloy ang mga bulong, lumalakas, mas mapilit. Pagkatapos ay dumating ang malamig na mga lugar. Papasok siya sa isang kwarto at biglang bababa ang temperatura. Nararamdaman niya ang isang presensya, isang bagay na hindi nakikita na nagmamasid sa kanya. Sinubukan niyang huwag pansinin ito, ngunit ito ay nagiging lalong mahirap. Nagsimula siyang makaramdam na parang bilanggo sa sarili niyang tahanan. Isang gabi, nagising siya sa tunog ng musika. Ito ay isang malungkot na himig na tinugtog sa isang piano na alam niyang hindi nagalaw. Tila lumulutang ang musika mula sa lumang ballroom sa dulo ng pasilyo. Naglakad siya patungo sa tunog, bawat hakbang ay puno ng pangamba. Lumakas ang musika habang papalapit siya sa pinto ng ballroom. Nagalangan siya, ang kanyang kamay ay nasa malamig na tansong hawakan. Tinulak niya ang pinto, kumakabog ang kanyang dibdib. Naliligo sa liwanag ng buwan ng ballroom, sumasayaw ang mga alikabok sa mga sinag ng pilak. Biglang tumigil ang musika, nakakabinging katahimikan. Walang laman ng silid, ngunit sa sahig nakita niya ito. Isang mansa ng pulang dugo, bumulwak ang takot sa loob niya. Kailangan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa bahay. Sinimulan niya ang pagsasaliksik. Hinuhukay ang kasaysayan ng mansyon at ang mga nakaraang nakatira dito. Natuklasan niya ang isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil at isang kakilakilabot na pagpatay. Ang babae sa larawan, ang pangalan niya ay Isabella. Si Isabella ay isang kilalang kagandahan, nililigawan ng maraming manliligaw. Nahulog ang loob niya sa isang kaakit-akit na binata, ngunit panandalian lamang ang kanilang kaligayahan. Isa siyang mangangaso ng kayamanan, sabi nila, at nang magsawa na siya sa kanya, pinatay niya ito ng walang awa, doon mismo sa ballroom. Sinabi nila na ang kanyang espiritu na hindi makahanap ng kapayapaan ay pinagmumultuhan ng mansyon habang hinahanap ang kanyang nawawalang pag-ibig. Ang mga bulong, ang malamig na mga lugar, ang musika, ito ay si Isabella na nakulong sa kanyang walang hanggang paghihirap. Nakatayo si Elias sa ballroom, nakatitig sa mansa ng dugo, mabigat ang kanyang puso sa kakaibang halo ng takot at awa. Nakaramdam siya ng koneksyon kay Isabella, isang pinagsamang pakiramdam ng pagkawala at pagtataksil. Tumingala siya sa larawan, tila may bagong lalim ng kalungkutan ang kanyang mga mata. Nangako siyang tutulungan niya itong makahanap ng kapayapaan, kahit na ito ang huling bagay na gagawin niya. Tumingin siya sa antigong salamin sa ibabaw ng fireplace. Sa isang iglap, nakita niya ang kanyang refleksyon kung ano dapat ito. Pagkatapos kumurap ito.
May isang mukha na lumitaw sa likuran niya sa salamin. Mukha ng isang lalaki, pinilipit sa isang nakakakilawat na panggagaya ng isang ngiti. Hindi ito si Isabella. Umikot siya pero walang tao doon. Nawala na ang mukha sa salamin. Mali siya. Hindi ang espiritu ni Isabella ang pinagmumultuhan ng mansyon. Ito ay isang bagay na mas masama. Isang bagay na naghihintay sa kanya sa lahat ng oras. Hindi siya nag-iisa. Siya ang biktima.